Okay. But before pumunta tayo sa ating pag-aaral, no? Bali, nasa subject tayo ng fasting. Yung part 1 ay patungkol sa humility and freedom. When we fast, it is our expression of humility. At the same time, kung tama yung ating motive, we could experience freedom from greediness, anger, envy, anything na putting us into bondage. Then we move to part 2 ng fasting, that if we will fast, it means we are signifying yung crucifixion of the flesh. It means yung tinatawag na slow death of the flesh, na hindi nakakagawa ang laman, ang pita ng laman, and nagkakaroon tayo ng victory over sin. So yan po yung part 2. Now, itong part 3 po, no, bago po tayo pumunta, let me make a short review doon sa ating last tinalakay, crucifying the flesh and victory over sin. Ngayon, gusto ko siyang gawing simplified, no? I'll be using yung 1 Corinthians chapter 15. I will start in verse 45 and let me read. Sabi po dito sa Amplified Bible. So it is written in the scripture, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit, restoring the dead to life. However, the spiritual, the immortal life is not first, but the physical, the mortal life, then the spiritual. The first man, Adam, is from the earth, earthly, made of dust. The second man, Christ the Lord, is from heaven. As the earthly man, the man of dust, so are those who are of the earth. And as is the heavenly man, so are those who are of heaven. So dito sa ating binasa po, no, I like to distinguish yung dalawang man. The first man, Adam, says ganon, he became a living soul, o yung nag-operate sa kanya is soul. Then the last Adam, Christ, became the life-giving spirit, so nag-operate siya sa spirit. So dito atin po makikita, no, na kung saan yung old man, I call it the soul man, siya yung naipako sa cross, siya yung nailibing at namatay. Ito yung Adamic nature, na kung saan siya po ay namatay positionally. So ngayon, ang isang mananampalataya ay nagkaroon siyang tinatawag na Christ nature. Ito yung spirit, the life-giving spirit, no? So, atin pong makikita rito yung soul, no? Ito yung tinatawag na crucify, na kung saan dito, of course, nag-ooperate yung tinatawag na yung pita ng laman, sa nararamdaman, sa nakikita, sa naririnig, sa sinasabi. Ito yung soul. Ngayon, tinatawag tayong process of, as you say, perfection towards the spirit, which is Christ, kaya nga life-giving spirit. So, ito yung ating dinadaanan ngayon, no, ninalakaran ngayon, the life-giving spirit. At yung tinatawag na pagkakasala is once we operate in our soul. Yan po. Kaya nga yung tinatawag na by sight, that is senses, we operate in soul. But if we will operate in the spirit, it means we will have the victory. If we will operate in the spirit, it means we are crucifying the flesh, or we are not giving, I should say, opportunity for the soul. Yung negative part ng soul nito, ibig sabihin, yung envy, yung jealousy, yung anger, yung fear, yun po yung ibig ko sabihin dito. Ngayon, dito sa spirit
of course, is life, freedom, joy, peace. Yun po yun. Yan po yung sa spirit. Na kung saan walang bondage, walang accusation. Everything is peaceful. So yan po yun that we have freedom. So kaya atin po makikita rito yung dalawang nature ngayon na tawag na Adamic nature, no? Na kung saan ito ay it's already past. Na kung saan pag doon tayo nag-operate, then we will have, I should say, failure, we will fail. But if we operate in the spirit, then we will have, of course, the victory. At alam natin, yung tinatawag na sinning, ibig sabihin, it's only a matter of yung will, ginusto mo o nag-give up ka. Hindi ka nag-stand. So yun po yun. Isipin yung galit, hinayaan mo siyang manatili sa'yo. So it's your responsibility. Isipin, parang bagahe yan eh. Isipin, kinarga mo siya, so ikaw yung mabibigatan. So kaya, isipin, dapat ganun eh. You need to travel light because we are set free by Jesus Christ. If the Son has set us free, then we are free indeed. So yun po yun, yung mga tinatawag na mga negative na nangyayari sa isang kaluluwa ng tao. So now we will go ngayon sa ating part 3. Ito po yung spiritual warfare, no? At kumuha nga tayo ng ating text dito sa Matthew chapter 17. Dito po sa Matthew 17, kung nabasa po natin siya, no? Let me read na lang siguro, no, para sa lahat kung hindi man nabasa. Okay. I will use instead yung yung Matthew yung Matthew 17. So ito yung isa sa mga problema, no? Kung saan yung disciples ni Jesus, merong lumapit sa kanila, hindi nila nagawa. So let me read. Sabi po dito, no, when they came to the crowd, a man came up to Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering terribly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long must I remain with you? How long must I put up with you? Bring the boy here to me. Then Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he healed from that moment. Afterward, the disciples came to Jesus privately and asked, why couldn't we drive it out? Because you have so little faith, he answered. For truly, I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi po dito, these things, but this kind does not come out except by prayer and fasting. So, ibig sabihin, if we pray, if we fast, we are increasing in, I should say, sabing ganon, yung pananampalataya. Kaya hindi nila na-drive out yung demon is because yung pananampalataya. At sabi ganon, except, sabi ganon, but this kind does not come out except by prayer and fasting. So ating po makikita na kung saan yung
pagpa-fast at pagpe-pray, if we have that kind of, I should say, decision, then something is added to us na kung saan yung, I should say, yung level ng authority, the, I should say, yung pagiging status probably na you are moving into the next dimension, and that is yung in the spiritual realm. Kasi nga in the spiritual realm, the spirit can see yung mga believers, no? At sabi nga doon sa nabasa kong libro ni Emmanuel Ini, yung mga spirits o yung mga demons, they could see the believers they could identify believers not by carrying the Bibles or by not like attending Bible studies. They identified the believers by the halo they see over the head or by the fire in the heart. So ating po makikita rito, no, na kung saan yung isang mananampalataya na sabihin na hindi pa nakakaroon ng ganong klaseng freedom. Kasi ang sa spiritual realm, hindi lang yung tinatawag na yung engagement, how strong you are or how much fire you have or how much authority is, yung tinatawag na accusation. Kaya nga, is very important, no, na pag merong accusation against you, that's the legal ground for you para hindi ka magkaroon ng victory. So that's very important. Kaya nga dito ating po makikita, no, na sabi nga dito sa ating text, no, sa Ephesians chapter 6, no, as we engage dito sa tinatawag na fight o yung tinatawag na engagement. This is engagement, no. We are engaged whether we like it or not. Once we come to Jesus, once we are transferred into the kingdom of light, we are already engaged to fight the kingdom of darkness, to fight yung tinatawag na mga demons. Meron tayong tinatawag na kalaban. And yan po yun, no. Kaya nga dito, sabi nga nun, be strong in the Lord and in the power of His might. Ayan po. Dito sa ating pong pag-aaral, no, kung if you are going to start dito sa Ephesians chapter 5, no, ating pong makikita rito na nag-start siya dito, no, sa tinatawag na relationship. Kaya nga yung husband and wife, dito magpo-fall siya na kung saan dapat ang husband and wife is merong magandang relationship o maayos na pagsasama. Then pagkatapos yung children at saka yung parents, maganda din ang relationship. Maayos din yung kanilang pagsasama. At dito yung employer at saka employee relationship dapat maganda rin at tama rin yung kanilang pagsasama, no? Bakit? Kasi pag merong tinatawag na maling pagsasama o hindi maganda ang relationship, it becomes the legal ground for the enemy to give the accusation. Halimbawa, nag-away kayo mag-asawa, then tinawag ka, Pastor, merong the demon possessed doon. Tatawanan ka lang ng devil. Kasi sabihin ng devil, ikaw nga meron kang problem sa attitude mo. So, defenseless ka na, wala na. So, yun po yung ibig sabihin dito na whenever we come to the tinatawag na warfare o sa tinatawag na engagement, ibig sabihin, we need to see na walang tinatawag na legal ground ang enemy, and we are prepared. Kaya nga yung tinatawag na prayer and fasting na kung saan we are, I should say, ready for engagement, no? Somehow yung prayer and fasting, it gives us parang yung capacity na maging strong spiritually.
magkaroon tayo ngayon tinatawag na next level na ating experience in the spiritual realm. Kung saan we could simply engage. Kasi yung mga Roman soldiers, no, based sa description ni Paul dito, no, kung sila physically strong sila. Sabihin, may mga height pa nga na requirement yan, mayroong mga body requirements na hindi mga pipitsugin, no. Meron siyang tinatawag na requirements, hindi basta-basta na ikaw ay ma-accept sa sundalo sa Roman tinatawag na army. So dito ating po makikita, no, sabi ni Apostle Paul, be strong in the Lord and in the power of His might. So kaya nga it is a command. It is a command na tayo maging malakas. Kaya kung mahina ka, it means there is something wrong. Kinakailangan magpalakas. Sabihin, kinakailangan mong paano ka magpalakas. Di kumain ka ng marami, mag-exercise ka. So yun ang kinakailangan for you to qualify na maging strong. Kaya nga, you need to be with Jesus. So dito ating po makikita, no, na yung sinabi ni Apostle Paul, no, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, no. Ayan, being strong and relying in the power of His might sa ating Panginoon. At sabi niya, put on the whole armor of God. So, kaya nga, God gave us the armor. At dito sa armor na ito, meron siyang 5 weapons o defensive weapons at isang offensive weapon. So, yung defensive weapon, siya yung belt, breastplate, shoes, shield, at saka yung helmet. Now, there is one offensive weapon, and that is the sword. So, ating po makikita dito, no, sabi dito, unang-una, the belt of truth o sinturon ng katotohanan, na kung saan kinakailangan meron po tayo nito, na sabi nga, the piece of armor that defeats Satan's lies is the belt of truth. Ito yung tumatalo sa mga kasinungalingan ng Diablo, ay yung katotohanan. Truth is always the answer for lies. So, ang sagot sa mga kasinungalingan ay ang katotohanan. A person of integrity with a clear conscience can face the enemy without fear. So, kung tayo ay nabubuhay sa katotohanan, we have always a single mind to face the enemy. At ito nga po, na kung saan, dito po, it hangs, sabi ganon, the sword of the Spirit, which is the Word of God, hangs from that belt. Kaya nga yung tinatawag na belt of truth, naroon nakahang yung the Spirit, the sword of the Spirit, no. So isibihin, dapat we need to live in truth, sa katotohanan. Ayan po. Kasi nga pag hindi tayo nabubuhay sa katotohanan, merong tinatawag na accusation ang devil. At yan po yung hindi nagiging effective yung ating weapon, because there is problem, yung tinatawag na legal case against the spiritual realm, against the enemy. Kaya dapat we need to live in truth, sa katotohanan, at walang kasinungalingan. Yan po yung unang-una. Then pangalawa, yung breastplate of righteousness. Satan is the accuser. Ayan po, Satan is the accuser. And he comes to believer with the darts of accusation. Ayan po, pag merong kang case o legal case, no, the devil can accuse you. Ayan po. Kaya kung wala kang breastplate ng righteousness, ibig sabihin, surely it will come to you at maneutralize ka ng tinatawag na accusation. So, tatamaan ka, then you become ineffective. Then yung pangatlo is the shoes of the gospel of peace. Ayan po. Na kung saan ang shoes, of course, ginagamit yan to protect the feet. Kasi pag mabato o matinik, mabuhangin,
mahirap sabihin yung kung barefoot ka, you cannot go. At ang mga Roman soldiers, they have this kind of protection sa kanilang paa. At alam natin yung protection na yon, no, hindi lang simply na protect, but yung na yon, yung sandal na yon na kanilang ginagamit o yung shoe ay meron siyang tinatawag na traction na kung saan wherever they are, ibig sabihin it gives them parang advantage. Katulad ng yung sapatos na ginagamit sa baseball, meron siyang traction kasi pag sa buhangin, kumakapit siya. So kaya yung athlete, ibig sabihin meron siyang makapwersa siya. So ganoon din yung sapatos ng sundalo ng Roman soldier, meron siyang traction kasi pag pwersa siya at going forward, ihataw niya yung sword, meron siyang pwersa kasi nakakapit yung paa niya, firm in the ground. And this is the gospel of peace. Ayan po yung gospel. Ayan po, na sabihin na nasi-secure niya at ito ay for him to advance. So kaya nga yung gospel, sinishare yan advancing, sinishare. Ayan po, meron kang tinatawag na firm foundation para i-share yung gospel. Then yung pang-apat is the shield of faith. No? Sabi dito, in Paul's day, arrows deep in the flammable substance were ignited and shoot at the enemy. So yung arrow, no, at saka spear, yan yung protection para sa shield, no. At alam natin, yung mga arrow na yan, of course, mayroong mga poison yan, no. So bali ang sumasalo dyan is yung faith, yung kung ano man yung itutusok, sasanggahin bali ng pananampalataya. And these are the challenges of life na kung saan napakarami ng tinatawag na hamon sa buhay na kinakailangan natin ng tinatawag na pananampalataya. No? Yung hamon, as you say, sa provision, hamon sa finances, hamon sa healing. All these things kinakailangan isibihin ng pananampalataya. Masalo ng pananampalataya for us to become victorious, no? Yan ang shield of faith na ang devil, it comes yung attack in a form of sickness, in a form of yung shortage, deficit, lack. Yan po yung mga attack na kinakailangan sasaluhin ng tinatawag na pananampalataya, and we will speak yung word of God as a shield that God will provide for our needs and that Jesus will heal us all diseases and God will going to give us the protection. So yan po yung tawag na faith. The number 5 is the helmet of salvation. Satan is after our minds. So sa ating ulos, sa ating kaisipan, the helmet is the protection for our minds. When head is protected, a warrior has a single mind to advance and attack. Kung merong tinatawag na protection sa ulo, ibig sabihin, the warrior has a single mind to advance. No? Hindi siya nagkakaroon ng doubt na merong bakang sa likod. Kasi hindi niya nakikita yung likod, yung harap lang. No? So, kaya kung protektado siya, so he will not worry about yung sa likod niya. No? Ito po yung isang bagay, no? Yung helmet of salvation. I will connect this helmet of salvation na sa tinatawag na assurance of salvation. Na ikaw, pag you know that you have that eternal security in you, na through the verses, to the scriptures, to the encounter, na Jesus will hold on you and you will hold on to Jesus. Ibig sabihin, you have the single mind and you could always simply move forward. You could always advance forward. Meron kang single mind, always to advance. Why? Wala kang fear, wala kang doubt. You know, whatever happens to you, you will be in God's hand. Whatever happens to you, Jesus will take care of you. Yung ibig ko sabihin, na kung saan, this is very important, yung tinatawag na assurance of salvation. That you are assured
whatever happens to you. Kaya nga, yung, as you say, scripture na sinabi ni Apostle Paul, ito yung, I should say, I recommend sa mga bawat isa itong sinabi ni Saint Paul. Gawin natin itong memory verse, yung 2 Timothy 1:12. Napakaganda nito. 2 Timothy 1:12. Napakaganda nitong verse na to. Sabi nga nung, for which cause I also suffered these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. If you commit your life to Jesus, your life will be in His hands. So kaya wala magiging problem. So ayan po yung helmet of salvation. That if you are protected in your head, you could always advance. Hindi ka magkakaroon ng doubt. You have the single mind because you know you have protection. You know Jesus is taking care of you and God is faithful. Ayan po. Then lastly, yung sword of the Spirit. So ito yung offensive weapon na you can fight back. You can return back, no? At atin po makikita, no, sa the Roman warrior, carry. Sabi nga nun, hindi mahaba yung kanilang kwan. Sabi nga nun, the Roman warrior carry short sword that could be used for hand-to-hand combat. So ibig sabihin, pag hand-to-hand combat, mas madaling gamitin yung maigsi. Ayan po. Alam natin na magkabilang side niya is may talas, no? Yung double-edged sword na maigsi siya para yung hand-to-hand combat, yung engagement, no? So, yan po yung sword of the Spirit at atin po makikita dyan, no? Kung tinilang po natin yung nangyari kay Jesus na kung saan yung kanyang temptation, no? Sa Matthew chapter 4, when he got engaged kay Satan, the enemy, ginamit niya yung weapon, the sword of the Spirit, no? Na pang-offense niya, no? Against those sa tinatawag na mga kasinungalingan. At yan po, no, alam natin na nanalo ang ating Panginoong Hesus. So, dito po, no, na kung saan, sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians, no, na ito'y ating damitin, no, ating isuot, no, na kung saan itong kasuotan na ito, itong belt, breastplate, shoes, shield, helmet, at sword of the Spirit, no, dapat sa atin po ito, dala-dala po natin ito for us na tayo ay maging, as you say, victorious na warrior. Ayan po. That will be like having the victory. So, dito po sa aking binabasa muli, no? Let me read it again, no? Sabi po dito, finally be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the full armor of God so that you can make your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, and against powers of this world's darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So dito po ating po makikita, we are engaged, sabi ganon, to the person without bodies. Ayan po. Yan po yung description na kung saan yung devil, they are the person without bodies.
na kung saan you are engaged and they are, kumbaga saan, meron silang tinatawag na order. So, dito atin po makikita yung order nila, no? Na sabing ganun is against power, against rulers, against authorities. So, isibihin, merong tinatawag na parang mga ranking sila. At alam natin, of course, sa military, yung tinatawag na defense. Kaya dito atin po makikita, no, yung bawat mga rank na merong maliliit na demonyo, merong mga malalaki. O I should say, yung kanilang klaseng, kung ano yung klaseng dala nila, no? Yun po yun. O yung mga tinatawag na rango. Ganon. Kasi nga, merong mga demon na madaling mapalayas, merong demon na matagal. So, merong tinatawag na fight. So, depends on ranking. Sabi ganon, kaya nga, therefore, take the full armor of God so that when the day of evil comes, you will be able to stand your ground. Ayan, to stand your ground. And sabi ganon, having done everything, to stand. So, kaya we are commanded to resist. At the same time, we need to be firm and we need to do everything in resistance. And still, we need to resist, sabi dito po, no? Stand firm, sabi ganon. So, we need to stand firm with the belt of truth back around your waist, with the breastplate of righteousness arrayed, and your feet fitted with the readiness of the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Then it goes verse 18, pray in the Spirit at all times with every kind of prayer and petition. To this end, stay alert with all perseverance in your prayers for all saints. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will boldly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may proclaim it fearlessly as I should. So ating po makikita rito, no, na tayo ay inutusan na patuloy na manalangin. Sabi niya sa verse 18, pray in the Spirit at all times, with every kind of prayer and petition. To this end, stay alert with all perseverance in your prayers for all the saints. So dito atin po makikita, no, sa sinabi ni Apostle Pablo, we are to pray on all occasions. So sa lahat po ng okasyon, we need to pray. O yung mga events sa ating buhay, sad or happy, then we need to pray. We are to pray in all places, sa lahat po ng mga lugar. Yung tinatawag ng mga difficult places o inconvenient places o comfortable place, we need to pray. At sabi nga, we are to pray at all times. In bad times or in good times, we need to pray. No? And we are to pray for all things. Sa lahat po ng mga bagay, tayo po ay manalangin. Kaya nga, si Apostol Pablo, no, yung kanyang sitwasyon in all things, siya ay nanalangin sa tinatawag na kakulangan, sa kabusugan, sa pag-aayuno, at sa tinatawag na pagkahubad, in all things na tayo ay mananalangin. So atin po makikita rito sa sinabi ng Apostle Paul, so sa Ephesians chapter 6, unang-una, sabi ganon, praying in the Spirit. So, praying in the Holy Spirit. So, kaya nga, yung being immersed in the presence of God and in the power of the Holy Spirit, then, yun po yung maganda na pag nagpipray po tayo, na we are filled with the Holy Spirit para yung kanyang kalooban ang napapanalangin po natin, no? Ito po yung the power of the warrior's prayer. When we pray in the power of the Holy Spirit. Then pangalawa, to stay alert. Sabi sa verse 18, no? Na dito yung word na being watchful to this end.
watchful means to be awake or vigilant, no? So yun po yung sabi ni Apostle Paul, no? Na stay alert. Ayan po. Stay alert. The precision of the warrior's prayer na nakikita po natin. Yung mga bagay na dapat po natin ilapit sa Panginoon. No? Na-witness po natin yung mga nangyayari. At sabi po dito, yung pangatlo, no? Stay alert with all perseverance. Ito po yung pangatlo, perseverance of the warrior's prayer. Ayan po. Alam po natin na yung mga saints, no, in Acts 1:14 it says, "This all contained with one accord in prayer and supplication." Ayan po. They continue in one accord in prayer and supplication. Yan po yung sa Acts 1:14. Sabi pa sa Acts 2:42, they continued steadfastly in prayers, no? Yan po yung sa Acts 2:42. At sa Acts 6:4, we will give ourselves continually in prayer, yung pagiging steadfast, yung tinatawag na enduring prayer. At yung ating pong kasama po dito, no, doon sa ating pasimula, yung sa Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Ayan po yun. So ating po makikita doon sa sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verses 18 to 20, no, yung pray in the Spirit at all times, in every kind of prayer and petition. To this end, stay alert with all perseverance in your prayers for all the saints. At dito ating po makikita, the purpose of warrior's prayer is to pray for all the saints. Ayan po. Ipapanalangin po natin ang lahat ng saint, no? Dito ating po makikita, no, yung ating tinatawag na transition from being sinner to saint. Actually, we are saint in the making. Ayan po. Positionally, we are saint, but in the making, still in sa process po tayo. Kaya nga po, category, we are saint, no? Yan po yun. Kaya dito atin pong makikita. So let us pray for our fellow believers in Christ. Ayan po yun. Especially yung nag-labor sa vineyard ng Panginoon. At yung nga, bukod doon sa pag-pray, no, yung purpose ng ating prayer is to pray for all the saints. At of course, yung tinatawag na practice of the warrior's prayer. Ibig sabihin, ginaganap po natin siya sa ating buhay. Kaya nga, sabi ko, yung ating pong pag-aaral, no, yung fasting is gaganapin siya at the same time. Ibig sabihin, ginagawa po natin siya na we are not just simply like doing it religiously, but it will be a part of our life. Ito yung magiging bahagi ng ating buhay. Okay? So, bali na banggit ito before, but hindi ko na-post, no, na kung saan this time we will pray. Manalangin po tayong lahat. At ipapag-pray po natin yung ating mga churches, kung ano yung ating pong nakikita. Ilalapit po natin sila at yung tinatawag na community, how we will engage to our community, na kung saan yung gospel ay patuloy na maihayag sa community at magkaroon ng impact yung iglesia sa community. So tayo po lahat ay manalangin. Let us all pray. Lahat po tayo manalangin na sabay-sabay. Hallelujah, Heavenly Father, we bless you, Lord God, na kung saan, Panginoon, sa aming Panginoon, na pag-aralan, Panginoon, Lord God, sa spiritual, Lord God, warfare, Lord God, engagement, Panginoon, Lord God, sa enemy, sa forces of darkness, O God, na kung saan, Panginoon, you ask us, Panginoon, to have, Lord God, this belt of truth, the breastplate of righteousness, that we have the shield of faith, and, Lord God, the shoes of the gospel of peace, at
kami, Panginoon, O Lord God, withdraw, Lord God, that sword of the Spirit, which is the Word of God. Turuan mo kami, Panginoon, Lord God, na mag-engage, Panginoon, Lord God, and to address, Panginoon, Lord God, yung mga needs at yung mga bagay, Panginoon, na nagbibigay problema, Panginoon, sa Iglesia, Panginoon, Lord God, katulad ng mga envying, quarreling, Panginoon, yung division, Panginoon, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na gawa, Panginoon, ng laman na kung saan, Panginoon, Lord God, na hindi, Panginoon, lumalago ang Iglesia, yung spirit ng prayerlessness, Lord God, we rebuke that, O Lord God. And we pray, Panginoon, Lord God, na yung mga membro, Panginoon, yung mga bahagi, Panginoon, sa katawan, Panginoon, sa local na Iglesia, Panginoon, O Lord God, ay magkaroon sila, Panginoon, O Lord God, ng patuloy, Lord God, na burden, Lord God, that they will need strength from you, they need power from you, Lord God, na kung saan, Panginoon, that they cast away this work of the flesh, Panginoon, sa kanilang buhay, that they may grow spiritually, Lord God, that they may experience, Lord God, transformation, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God, even, Panginoon, Lord, yung mga namumuno, Panginoon, Lord God, that they will open, Panginoon, their eyes, Panginoon, Lord God, and they will be in the higher ground, Lord God, upang patuloy, Panginoon, na makita nila, Panginoon, Lord God, at ma-exercise nila, Panginoon, Lord God, what is in the front line, Panginoon, bilang mga warrior, Panginoon, bilang mga sundalo, Panginoon, bilang mga fighter, O Lord God, having this, yung kanilang armor, Lord God, within, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, Lord God, yung mga community to be impacted, Lord God, by your people. Lord, that yung light, Panginoon, how it go, Panginoon, sa darkness that's around, Lord God. And we pray, Panginoon, that magkaroon, Panginoon, Lord God, ng wisdom how it will be engaged. Kung meron mga, Panginoon, mga drug addiction, Panginoon, sa area, meron mga prostitution o gambling, Panginoon, o meron, Panginoon, mga alcohol, Panginoon, O Lord God, in that area, O Lord God, meron, Panginoon, kahirapan, Panginoon, meron, Panginoon, sims na sumpa, Panginoon, yung mga away-away, Panginoon, O Lord God, mga inggit-inggit, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na ito nga po yung makita at ma-address, Panginoon, Lord God, ng iyo, Panginoon, mga anak, your Lord God, your people, Panginoon, in that community, O Lord God. And I pray, Panginoon, ito nga po, Panginoon, one way, Panginoon, preaching out, Lord God, to souls, O Lord God, to families, Panginoon, na we pray, Panginoon, na they will open up, Panginoon, O Lord God, especially, Panginoon, we are living in these last days, O God. Lord, I pray, Panginoon, O Lord God, ang bawat isa, that they will be victorious, O Lord God. And I pray, Panginoon, O Lord God, yung repentance, yung return to you, yung humility, Panginoon, yung freedom, and that yung crucifying of the flesh, O Lord God, at yung victory over sin, Panginoon. At doon pa lang kami, Panginoon, makapag-engage, Panginoon, in warfare, O Lord God, na kung saan ang iyong pagtuturo, Panginoon, sa amin, Panginoon, O Lord God, so that the enemy has no accusation, the enemy has no weapon, Lord God, because we are protected, O Lord God, through these defenses na aming, Panginoon, dala-dala, O Lord God. Hallelujah. Praise your holy name, O Lord God. At yung paggamit namin, Panginoon, sword of Spirit, Panginoon, for us to keep on conquering and to keep on, Panginoon, winning, O Lord God. Sapagkat ito yung nais mo, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Praise your holy name, O Lord God. Salamat po, Panginoon, muli sa kalakasan, sa kalusugan, at sa bawat isa, Panginoon, na narito na kasama po namin, maging, Panginoon, yung hindi namin nakasama, may pray, O Lord God, that they will continue, Panginoon, sa ganito, Panginoon, patuloy na pag-aaral and equipping, Panginoon, O Lord God, that they will experience, Panginoon, yung spiritual engagement as you use them, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, for your anointing unto your servants, O Lord God. At salamat, Panginoon, sa kapayapaan ng pagkaloob mo sa bawat family, O Lord God. And unity, Panginoon, sa bawat iglesia, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Okay, mga kapatid, if you have something to say or Pastor Bilal, narito po kayo. Nakapasok ba si Pastor Bilal? Opo, nandito po si Pastor Vidal. Do you still remember nung nasa Jeddah tayo, nung tinawag tayo sa Saudi City dahil meron demon possess?
ikaw ba yun o si Pastor John? Nakasama ko doon sa Saudi na yun. Bago pala ako noon. Nagkuhan tayo, di ba? So that's also parang second experience ko na yun eh, yung demon possess. Kaya nga, pag hindi ka ready, hindi ka equipped, yung palalayasin mo, hindi ko magiging stubborn siya. Do you remember that, Pastor Vidal? Napagod tayo. Bago merong isang dumating na taga-doon din, di ba? Sabi ganun, sabi ng salita, ito, malakas to, sabi niya ganun. Natandaan niyo, Pastor, tagal natin doon na nagkakasawt eh, hindi kwan, di ba? Okay. So ngayon noon sila, Pastor Greg, na one time na nag-cast out, nag-kwan sila, nag-pray muna sila, nag-fasting sila. Bago nila in-engage yung enemy. Kasi merong kwan eh, yung deaf spirit. So kaya pag mag-cast out kang ganon, hindi naririnig. So ang ginawa nila, nirebuke nila, nag-pray sila, nirebuke nila yun. Kaya umalis. Kaya nga kinakailangan merong tinatawag na spiritual preparation. And you are palaging kumbaga sa prepared, ika nga. Kasi pag may ganyang engagement, kinakailangan sabihin handa ka. You are strong, walang accusation, maayos ang buhay mo. Kasi yung sa Loremi one time, di ba? Meron tinawag na pastor mag-cast out ng demon possess. Yung na-possess, sabi sa kanya, ikaw nga, puro bisyo ka pa eh. So from there wala na, neutralize na siya. Hindi na siya nakalapit eh. So yun bali ang spiritual engagement, no? But sabihin, any believer, pag maayos yung kanyang buhay, pwede siya, he has the authority kasi he is a child of God. He is child of light. Ang kakasalt niya is darkness eh. So yun po yun. Kaya nga, huwag matatakot kasi liwanag ka eh. Bakit ka matatakot sa dilim? Ano masasabi niyo, Pastor Vidal? Gusto ko kasi makakita ng ganun eh. Kasi first time ko nakakita ng ganyan eh. Kaya gusto ko nga sumama doon para makita ko. Actually, first time ko nga rin nag-cast out eh. Yung una, yung nasa Batangas kami, pero iba yung nag-cast out eh. Na-witness ko lang siya. Then yung pumunta na sa atin, first time ko na-experience yun. Sorry po yan, Pastor, na-experience namin sa Bawan. Oo. Ano talaga, sa casting out demons, ano po, as we experience, mayroon nagpipray at mayroon din na umaawit ng worship song o kahit na yung praising songs. Opo. Kasi pag mayroong kumakantang ganon, ano yun eh, na-experience namin na natatakot pa ang demons pagka siya yung umaawit tayo tapos nagka-cast out. Ay talagang umaalis. Na-experience po talaga namin yon. Siguro mga tatlong taon pa lang ako sa Bawan noon. Ako'y nalipat sa Bawan. 3 or 4 years na ako noon sa Bawan. Then we experienced that. Talaga nagsasalita yung demons.
through that, babae po yun, pastor. Opo. Babae po yung na demon, pero malakas. Ay, biyaya po ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At through, not in our strength, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan na sabi nga, ibinigay ng Panginoon, ay yun po yun, na nagkaroon po ng paglaya ng isang kapatid na yon. Actually, yun pamangkin po yun ng isang miyembro. Dinala po sa church. Nandoon kami. Yan, nandyan pa dyan sina Pastora Cory that time Pastora, siguro nasa nangyari po yon. Pamangkin ng isang miyembro sa Bawan ay dinala po sa church dahil nga daw inaalihan ng masamang espiritu. Sister, binabangit talaga kung sino yung niya. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Kasi totoo po yun, Pastor, na once na ikaw ay mag-cast out ng demons at hindi ka handa at hindi rin handa yung espiritu mo at ikay natatakot, mas mabuti pang huwag kang lumapit. Dahil otherwise, pag ikay natakot, sa'yo lilipat yung masamang espiritu. Nangyayari po yun. Dahil takot ka Kapag ikay takot. Actually, Pastor, yung sa tinatawag na po yan yung tinatawag na hindi po lilipat kundi kasi yung tawag na diyan is being demonized. Hindi siya lilipat, hindi ka mapoposes. Kung hindi ka lang magiging effective. Hindi ka lang magiging effective. Kasi nga na-neutralize ka niya Ngayon, kasi I don't believe na isang manampalataya is nade-demon possess siya Hindi, no two objects can occupy the same space. Ibig sabihin, kung ang naghari sa iyo ay si Jesus, hindi ka pwedeng makunin ni Satan o holy, you are filled with the Holy Spirit. Ngayon, yung term doon na nade-demonize, hindi siya lilipat sa iyo. Wala siyang karapatan Ang lang is na man-neutralize ka niya na hindi ka effective para doon. So, kasi natatakot ka So, yung takot na yun ang mag-demonize sa iyo. Diba? Kasi ang takot kasi galing sa devil yan So, kung may takot ka, isipin na demonize ka. Di ba yung isang account sa Bible na sabi nga doon sabi nga ng demons, sabi niya, kilala ko si Kristo, ikaw, sino ka? Sabi nga nun dahil totoo po yun. Totoo po yun. Kasi yung nagkakas, hindi naman siya wala siyang hindi naman siya filled ng Holy Spirit Oo. Hindi siya mananampalataya. Kinopya niya lang yung mga ginagawa ng iba Kaya nahubaran siya, di ba? Nahubaran. Oo. Kata niya kasi pwedeng gayahin. Hindi naman siya mananampalataya So wala siyang authority. Kaya nga po. Pero din yung sinabi ng Panginoon. Banda doon sa di ba yung sa Luke chapter 10? Opo. Di ba, sabi nga ng mga alagad Panginoon, sabi niya, kahit ang mga demonyo ay sumasamba sa dahil sa yung pangalan, sabi nga yan. Di tuwang-tuwa yung 72. Opo. Di ba? Sabi niya, nagpo-pull down yung mga may evil spirit. Tama po yan. Opo. Bakit ganon? Because they are spirit filled. Opo. They are spirit filled, so they can cast out demons. Opo. Dahil doon pero sabi nga, tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga disciples yung mga Kaya, pero ang sabi ng Panginoon doon, sabi nga, tama yun, nakita ko ang pagbagsak ni Satanas, sabi niya. Pero,
hindi nyo ikagalak na kayo ay na nagpo-pull down ng mga evil spirit, kundi magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat sa langit. Amen. Sabi niya, Amen. yun po yung sinabi niya eh. Amen. Totoo po yun. Kasi yung ganyan, pagkakasahot, mahihinto din yan eh. Pero pag ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ko yan. Permanente na yan. Opo. Yun ang nakakatawa doon. Naroon yung pangalan mo sa langit. Oo, tuwang-tuwa sila dahil nagpo-pull down yung mga evil spirit eh. Tuwang-tuwa sila, pero higit pala tayo magalak dahil ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ano yun? Tama po yun. Pastor, pwede po mag-testify? Sige po, Pastor Ronald. Opo, ito po may kaugnayan yung ating encounter sa mga evil spirits, no? Pero itong i-testify ko po, mga 3 weeks ago, hindi po, ang pinag-pray po namin ni Pastor Romy, hindi po tao, kundi siya ay 3-story building na naipatayo 2019 pa. Ngayon, hindi po yun na ipabless. Nangyari, si Kuya Rocky, yung may-ari. Kahit daw po tanghaling tapat, araw, bigla na lang doon sa second floor, isang opisina, nagsisigawan yung mga empleyado. Kasi may mga nangyayari, nararamdaman sila, nakikita, na hindi nila maipaliwanag. So maraming pagkakataon yon. So kilala nga po ni Pastor Romy, nangyari, bagaman hindi naniniwala si Kuya Rocky sa ibine-blessing ang bahay, napilitan siya na ipabless kasi nga yung mga empleyado niya, minsan after lunch, minsan basta yung bigla na lang na gano'n nagsisigawan kasi may nakikita, may nararamdaman. So ngayon, to make long story short, nagpunta nga kami ron ni Pastor Romy after ng message. Pinatanggap po yung mga representative ng bawat department kasi hindi po kaya sa hall yung lahat. So every department, ayun na lang po doon, nasa mga 12. So ngayon, nung nagpe-pray na po kami, hindi ko po yon napansin. So kasi yung front door, yung po glass ang mga pinto. So pinagpe-pray ko na ganon, pagharap ko yung si Kuya Rocky, ina yung kamay niya at tumingi din ng langis. So binigyan ko naman siya ng langis. So ngayon, nung nagte-testify si Kuya Rocky, si Pastor Romy, sabi niya, Pastor, alam mo ba na nung nakatalikod ka doon sa amin, kasi naka-opposite po yung pinto yung main door na, yun po yung first floor, yung main door entrance, meron siyang exit door na katapat, opposite, going to second floor. Nung nagpe-pray daw po ko, kalagitnaan ng prayer, nangyari, yung glass door na exit, biglang bumukas, tapos yun, naramdaman daw nung may-ari ng building, siya yung may-ari tsaka proprietor at manager. Malamig, sabi daw kay Kuya Romy, siguro lumabas na, yun ang patutuo niya. Kasi ang nangyari, Pastor, yung building from first floor hanggang third floor, pinag-pray namin yung mga bathrooms, mga lahat ng So wala po akong alam noon, nalaman ko lang yun nung pinatutuo ni Kuya Romy. So ngayon naniwala siya sa yung sa mga ganung bagay at nakakwentuhan namin siya. Actually ngayon, Pastor, yung si Kuya Romy, kaya wala, naroon nga sa Romblon, meron siyang 4-story building doon na bahay residential. At the same time, gagawin ding extension ng office kasi contractor na siya. Ang sabi ni Kuya Romy sa akin last Sunday, Pastor, parang ang plano nga ni Boss Rocky, bago sila formally na lumipat, ipabe-blessing din. Ayun po.
Kasi naroon sila Kuya Romy ngayon until Friday. Nag-aano sila ng CCTV. So, ang ano ko nga doon, Pastor, when we pray, talagang yung diablo, kung may, hindi man diablo, no? Yung mga evil spirit, bad spirit, even though hindi natin nakikita, totoo yung sa awit and the enemy melt wax in the presence of the Lord. Talagang ano po sila, umaalis. Ngayon, ang good news, 3 weeks ago, until ngayon, wala namang sinasabi si Kuya Rocky na nagsisigawan pa yung mga ano niya, yung mga empleyado, hindi natatakot, saka walang sinasabi. Ang ano nga lang, baka daw po pagka formally yung bahay doon sa Romblon na naroon yun si Kuya Romy, baka ipa-bless din daw po. At kasi nga meron silang testimony na something happened. Sabi ko, praise God. Kasi ako, personally, hindi ko na-witness kasi nasa opposite side yung pinto. Pero yung mismong may-ari, malaki po yung pinto, glass window. Talagang, at saka wala pong hangin doon, nasa first floor. Totoo po yan, totoo. Bumukas, Totoo po talagang bumukas daw po at may malamig na hangin na dumaan. Kaya pala yung pagharap ko, nagkaharap kami. Ibinigay sa akin yung kamay, nagtalagay din na lang sa palad. Sabi ko, sabi ko mag-ano din ba siya? O ngayon, binigyan ko. Yung pala, yun yung patutuon niya. Sabi daw kay Pastor Romy, umalis na Pastor. Sabi nga nun siya, bakit? Yun nga. Yun talaga, totoo yung evil spirit, yung mga bad spirit. Even though hindi natin nakikita. But if we stand strong in the promises of God, no, talagang praise God. May nangyayari at may patotoong nangyayari talaga, Pastor. Yun lang po. Kaya nga po, sila person without bodies. Ayan. Yan ang description. Person without bodies. Ang sabi ko nga po kay kay Pastor Romy, pag-pray namin na magkaroon ng Bible study ron one of these days. Kasi yung third floor pastor parang wala siyang ang gamit lang conference room walang mga tables, viewing area. Ngayon nilagyan lang nila din ng bubog yung pinakang dingding para kita yung paligid. Sabi ko nga pinagpe-pray po namin ni Pastor Romy na si Boss Rocky talagang maging maging malalim sa Panginoon at little by little magamit yung lugar for the glory of God. Kasi maganda yung lugar. Yung lugar. Oh. Actually, Pastor, pagkatapos nga nung namin, nung i-blessing, nakataon, fasting po tayo, nung Webes yun pinapakain ako. Sabi ko, hindi po. So, dahil hindi nga, pinasyal kami doon sa buong compound. Sabi niya, Pastor, ito yung mini-mart Kulang na lang dito, kuryente, pakakaptan ko ng CCTV. I-blessing nyo din po ito. Yung warehouse, yung bahay. Sabi niya, Pastor, ito, ganun. Natuwa ako kasi prior to that, tinanong niya ako bago yung gawain. Sabi niya, Pastor, I don't believe na yung mga bahay, binibless yung building. Tao ang binibless Sabi niya ganun. Sabi ko, yun nga. Kaya sabi ko, yun, ang nangyari, siya pala, nagbabasa ng Biblia, kaya lang, personal. Kaya sabi ko sa kanya, yun, mabuti ka ako, natunong mo, actually ka ako, yung bless na sinasabi mo, na totoo yan, Bible Dictionary, yung word sa English na bless, yung may ed, bless, may dalawang meaning ka ako yan. Yung una, yung meaning ka ako niyan, to be blessed, Tagalog, pagpalain. Yung mga bata, sabi sa mga matatanda, bless kayo sa lolo. Ibig sabihin, humingi ng basbas, humingi ng pagpapala. Pero on the other hand, yung isang meaning ng blessed dyan sa Old Testament, to set apart. Ibig sabihin, pag ang isang bagay binless, ibig sabihin, itinalaga, set apart for a special purpose. Katulad ako sa mga templo, yung mga palanggana, etc. Pinapahiran nyo na langis para italaga. Sabi niya, ngayon lang po, ganun po ba? So yun, mabuti, maaga kami, bago talaga yung actually, binabless niya, blessing ng business, napasama yung building, humaba, pero yun, salamat sa Panginoon. Talagang naranasan po namin.
ang nakalulungkot lang pastor yung aking poem na Bible nawala ron hindi namin makita. Tinatanong namin wala daw nakakita. Sabi ko kay Pastor Romy, paano mawawala yun? Iniwan ko doon sa office tapos lumabas tayo kasi nga pinasyal na kami sa buong compound dahil tuwan-tuwa siya. Pagkapasyal, diretso kami ng sasakyan. Tiningnan daw ni Kuya Rocky, wala daw doon sa office Sabi ko, yun ang alangan naman kako yung mga evil spirit, magbabasa rin ng Bible. So until now, yun ang yun ang may pagpapala na witness. Nawalan ako ng Bible, yun pa naman yung ginagamit ko. Anyway, talagang magandang maranasan natin yung ating pinag-aaralan talaga, Pastor. Totoo po yan. Totoo po yan. Totoo po yan. Okay. Tapos na po tayo Tapos na po tayo. Next meeting, yung mga gustong umattend, ibig sabihin na kasi mag-isa tuloy ako sa pasimula dahil kalahati ang narito na hindi nasimula ng kwan at saka at the same time, i-record kasi ni Pastor Frankie para mailagay doon sa channel. Yung simula in the beginning, ano yung background na Nehemiah, yung starting natin chapter 1, chapter 2, tsaka 3, hindi na-record yun So kaya kung pupunta ka sa channel, walang chapter 1. So i-complete bali yun, magkakaroon ng, alam ko is 4 sessions yung wala So yung bali parang pinaka-review. Ngayon, kung sabihin na anybody can kung gusto nyo mag-join, wala namang problema. Pero I will cater siguro yung yung mga ibang hindi nakapag-start. Ngayon, kung gusto nyo mag-join, wala namang problema. It will be just a review sa inyo. Then after that, matapos siguro yun na first week ng December. Then yung meeting siguro natin is sharing at saka prayer siguro. Kasi yung December, I will just let you come back. Kasi busy month yan Then I will, I should say, yung pag-aaral, it will be like yung January na siguro, yung para dediretso na ulit. Kasi sa December, maraming hindi makadalo. Busy month. So, but the meeting it will continue. So, yun ang aking intention sa ating Thursday meeting.